Isa sa mga challenges sa mga Pinoy ngayon is wala tayong mga bangko. Isa sa mga requirements ng bangko is magkaroon ka ng ID, statement of account, proof of billing in which yung pag-open mo ng bangko is napakahirap ngayon ng bank account. Kaya dito na pumapasok yung mga digital banks or yan yung mga tinatawag natin na digital wallet or e-wallet. So, ano ba yung number one ngayon na e-wallet sa Pilipinas? Ito yung tinatawag natin na GCash. Kasi ito yung nag-open up na hindi mo na kailangan mag-open ng bangko para bumili ng mga goods online or mag-online shopping. Through GCash, mas madali. Pwede ka na lang magbayad ng via GCash app. Kaya yun yung powerful na GCash application. Kasi pag dumaan ka pa ng bangko, ang hirap pumunta ng bangko. Pumipila ka pa ng mataas, maghintay ka pa ng oras, mag-fill up hassle, di ba? So, yung GCash na app is yun yung makakatulong sa atin when it comes to online shopping. And yun nga, yung iba is na-scam daw sila sa GCash. Actually, yung scammers is mautak lang talaga sila. Ginamit nila yung mga GCash na account nila para pwede silang kumuha ng pera sa ibang tao. Kaya kung ako tatanungin, mas maganda maglagay na ng pera sa GCash and mag-open ka na ng GCash account. Napakadali lang niya, guys. So, mag-download ka lang ng GCash app. Not only with that, kung meron kang mobile number, i-register mo yung para sa GCash, then open na. So, pwede ka nang padalhan, makakatanggap ka na ng pera, pwede ka na mag-send ng pera, mag-cash in sa mga tindahan, mag-cash out. So, yun yung GCash na ginagamit ko para sa online transaction. Pati abroad, pwede ka nang mag-GCash. Kumuha ka lang ng card, tapos mag-tap ka na lang doon, mag-payment. Napakamura pa yung GCash conversion. Unlike any other credit cards na papatayin ka sa interest, pati rin sa conversion rate. Sa GCash, real-time yung conversion niya. So kung swipe mo yan, 53 pesos yung value ng dollar, yun yung magiging actual conversion niya. So mag-fluctuate rin siya each time. So yun, binigay ko yung, pina-open ko yung mother ko ng GCash, then yun yung ginamit niya. Mas madali lang siya kasi hindi na sa GCash kasi wala nang suklian, almost digital. So exact amount, make sure lang na may laman yung GCash wallet mo. So sa mga may katanungan, paano ba mag-open ng GCash account is open ka lang, download ka ng GCash app, tapos mag-register ka. Make sure ilagay mo yung totoong pangalan, tsaka number ng edad, then address. Then, tapatan mo yon ng valid ID. So, kahit anong ID na government issue para sa validation. Actually, optional lang yung validation. Pero kung mag-exceed yung 100,000 na transactions a month, yun yung kagandahan. Kasi pag verified na yung account mo sa GCash, ibig sabihin, may proof ka na binigay doon na government issue ID. So yun, pwede ka nang mag-transact ng mas malaking pera. And then, yung kagandahan is wala kang bayad GCash to GCash. Yung meron lang bayad is yung cash in or cash out. Kaya, kung ako papiliin, mag-GCash na kayo kasi mas madali lang siyang i-transact. Not only sa Shopee, Lazada, and Temo, yun na yung ginagamit ko. Kasi mas mabilis yung transaction. Mag-encode ka lang. Basta, yung tip ko is wag nyong ibibigay yung OTP, yung one-time PIN na sinisend kahit kanino. Kung ikaw yung nag-initiate ng transaction, ikaw yung mag-encode. Walang ginagawang hingi-hingi. Kasi may
experience ako na may tumawag daw. Napasend naman ng 6 digits code na sinend ko sa'yo para maituloy yung proseso ng pera na wag na wag niyong gagawin yon kasi scam po yon kung wala naman talaga kayong ginamitan ng GCash transaction. Kaya yun yung kagandahan. Not only GCash is ginawa ko rin siyang bangko. So pwede kang mag-deposit sa GCash app and then malaki lang rin yung interest. Yung kagandahan lang talaga dito guys is kahit anong oras bukas yung GCash app. Unlike sa bangko, may office hours. Tapos pipila ka pa papuntang cashier. Nakakapagod din yon. Tapos yun nga, physical interaction talaga yung Dito, open ka lang. Make sure na secure yung phone mo. Enable yung fingerprint. Yun. Exactly the same. And secure pa yung ang amount ng GCash mo kasi every time na may magdideduct, magbabayad ka, magte-text yung GCash sa phone mo. Then aware ka, uy, may na-deduct. Ginawa mo ba? Okay, yun. So, yun yung kagandahan when it comes to GCash Banko or ito yung dinawag na digital banks. May mga competition na rin si GCash, yung Paymaya, GoTime, in which hindi ko pa sila nagagamit. Yung GCash lang kasi yung pinakamalaking e-wallet dito sa Philippines. Kaya doon na lang ako sa pinakamalaki. Although ngayon, nagsa-start na sila mag-charge. Itong mga starter is, may maraming freebies pa. Kaya worth it mag-try ng GoTime, tsaka Paymaya, tsaka yung pang mga e-wallets. Pati si Buana nga, na rin sila, nag-e-wallet. So yun, at least aware po kayo na hindi nyo na kailangan mag-open ng bangko para makapag-transact or makabili ng online goods. Alright? So I hope meron kayong natutunan sa video na to. See you around.